Magandang araw sa ating lahat. Ako si Kenji B. Cambio. Ngayon po ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamasining na bahagi ng panitikan, ang tayutay, mula sa kahulugan nito hanggang sa 8 pangunahing uri. Bago po ang lahat, narito ang mga layunin ng ating pagtalakay. Una, may paliwanag ang kahulugan at gamit ng tanong rhetorical bilang isang tayutay. Pangalawa, makilala ang iba't ibang halimbawa nito sa iba't ibang konteksto, hindi lamang sa pag-ibig kundi pati na rin sa mga usaping panlipunan, moralidad at edukasyon. Pangatlo, mahikayat ang mga tagapakinig na suriin ng lalim ng pahayag na ginagamitan ng tanong rhetorical. Pang-apat, ginagamit ito bilang makapangyarihang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, opinyon at paninindigan. Sunod naman ang ating panimula. Sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, hindi makakailang may mga tanong tayong binibigkas hindi upang sagutin, kundi upang ipahiwatig sa ating saloobin. Isa sa pinakamapupuluhang tayutay sa panitikan at retorika ay ang tanong rhetorical. Ginagamit ito upang mahikayat at magpahiwatig ng damdamin o hamunin ang isipan ng tagapakinig sa pamamagitan nito. Ang isang simpleng tanong ay nagiging mabisang kasangkapan sa pagpapahayag na mas malalim na mensahe. Ang sunod naman ay ang tayutay. Ang tayutay ay isang sining ng wika na ginagamitan sa panitikan upang gawing masining at makulay ang pagpapahayag. Karaniwan itong ginagamit upang makapagpahiwatig ng damdamin o makapagbigani sa imahinasyon ng mambabasa. Hindi ito tuwid ang ginagamit, kaya't madalas ay may mga paglalaro sa salita o kahulugan. Ang tayutay ay isang sining ng wika na ginagamit sa panitikan upang gawing mas masining at makulay ang pagpapahayag. Sa halip na tuwirang sabihin ng damdamin o ideya, ito ay ipinapahayag sa malikhaing paraan. Ang una sa tayutay ay ang pagtutulad o simile. Ang pagtutulad ay isang tayutay na ginagamit upang ihambing ang dalawang magkaibang bagay na may pagkakatulad sa isang tiyak na aspeto. Ginagamit ito sa pamamagitan ng mga salitang tulad ng parang, tila, animo, gaya ng, kawangis ng, tulad ng, osing o osim. Sa pamamagitan ng tayutay na ito, na ipapahayag natin ang mas malinaw, mas malikain at mas emosyonal sa paghahambing ng mga ideya o damdamin. Karaniwang itong ginagamit sa tula, sanaysay, awit, at kwento upang mapalalim ang epekto ng mensahe. At ang unang halimbawa ay, ang kanyang tinig ay tila kampana sa simbahan. Ipinahiwatig dito ang kanyang boses ay malinaw at maririnig sa malayo tulad ng kampana. At ang pangalawang halimbawa ay ang parang siyang kidlat sa klase. Inahin tulad ang bilis ng kanyang pagdating sa kidlat na mabilis at biglaan. Pangatlo, gaya ng rosas ang kanyang kagandahan. Ang kanyang kagandahan ay mahintulad sa isang rosas na karaniwang simbolo ng kagandahan at alindog. Pang-apat, ang kanyang galit ay kawangis ng apoy. Ang galit niya ay mainit at nakakapasang damdamin gaya ng apoy. At panglima, ang puso niya ay tulad ng yelo, malamig at walang damdamin. Ipinapahiwatig dito na siya ay manhid o walang emosyon, gaya ng yelo. Pang-anim, ang iyong ngiti ay tulad ng sikat ng araw. Ang inhalin tulad ng ngiti niya ay nagbibigay ng liwanag, init at sigla. Pang-pito, siya ay parang ulap hindi na maawakan. Ipinapakita dito ang pagiging mailap o hindi madaling lapitan ng isang tao. Pang-walo, ang boses mo ay kagaya ng agos ng ilog. Ang ibig sabihin, ang boses ay malambing, tuloy-tuloy at nakaka-relax gaya ng tunog ng ilog. Pang-siyam, ikaw ay singtamis ng pulot-pukyutan na hinihalin tulad ng pagiging kaibig-ibig o masarap kasama sa tamis ng honey. Pang-sampo, ang isip niya ay parang maze, mahirap unawain, na ang ibig sabihin naman, ang kanyang iniisip ay magulo o komplikado gaya ng maze. At ang pangalawa naman ng tayutay ay ang pagwawangis o metaphor. Ang pagwawangis ay isa ring anyo ng paghambing, ngunit ito ay mas direkta. Hindi ito gumagamit ng mga salitang pantulad
Sa halip, itinuturing ng mas mismong kapareho ang dalawang bagay. Ginagamit ito upang mapalalim ang damdamin o bigyan din ng katangian ng isang bagay. At ang mga halimbawa nito ay bituin siya ng entablado. Siya ay hindi lang sikat kinikilala siyang pinakabida o pinakamahalaga sa entablado. At ang pangalawang halimbawa ay ang kanyang mga mata ay alon-alon ng pag-asa. Nang ibig sabihin, ang kanyang mga mata ay nagbibigay inspirasyon o pag-asa sa mga nakakakita. Ang pangatlong halimbawa naman ay ang silid ay kuweba ng katahimikan. Nang ibig sabihin, ang silid ay napakatahimik, halos parang kuweba na walang ingay. Pang-apat, siya ay isang leon sa laban. Nang ibig sabihin, siya ay matapang, matatag at palaban. Panglima naman, ang ina ay ilaw ng tahanan. Ang ibig sabihin ay simbolikong inilarawan ng ina bilang pinagmula ng bagay at liwanag sa pamilya. Pang-anim naman, ang kanyang isipan ay isang labirinto ng lihim. Nang ibig sabihin, napakakomplikado ng kanyang mga iniisip, parang maze na maraming sikreto. Pang-pito, bato ang kanyang damdamin. Nang ibig sabihin, siya ay walang emosyon o matigas ang kalooban. Pang-walo, ang iyong mata ay mga tala sa langit. Nang ibig sabihin, ipinapakita rito ang liwanag o ganda ng mata parang mga bituin. Pang-siyam, ang kanilang tahanan ay langit ng kasiyahan. Nang ibig sabihin naman ay ang kanilang bahay ay masaya at puno ng pagmamahalan parang langit. At ang panghuli, ang kanyang salita ay sandata ng katotohanan na ang ibig sabihin, ang kanyang mga sinasabi ay makapangyarihan, totoo at may paninindigan. At ang ikatlo naman sa tayutaya ay ang pagmamalabis o hyperbole. Ito ay labis na nagpapahayag na sadyang hindi literal. Layunin nitong magpatingkad ang damdamin o magdulot ng matinding impresyon. Ginagamit ito para sa dramatic effect o para ipahayag ang tindi ng emosyon. At nandito ang mga halimbawa. Una, lumuha siya ng dugo sa sobrang lungkot na ang ibig sabihin hindi literal na dugo pero sobrang lungkot na tila hindi basta luha ang bumagsak. Ang pangalawang halimbawa, bumagsak ang langit sa kanyang balikat sa dami ng problema na ang ibig sabihin napakabigat ng kanyang dinadala parang gumuho na ang mundo. Pangatlo, sumabog ang dibdib niya sa tuwa na ang ibig sabihin ang kanyang tuwa ay matindi parang hindi na kayang itago. Pang-apat, umabot hanggang langit ang kanyang sigaw na ang ibig sabihin ay napakalakas na sigaw na maaaring dahil sa galit o tuwa. At ang panglima, sinakal ng lungkot ang kanyang puso na ang ibig sabihin sobrang lungkot na parang kinukulong o pinipiga ang damdamin. Pang-anim, pumutok ang utak ko sa dami ng iniisip na ang ibig sabihin sobra-sobrang pagod at pag-iisip parang sasabog na ang utak. Pang-pito, sinunog ng araw ang aking balat na ang ibig sabihin napakainit ng araw parang literal na nasunog ang balat. Pang-walo, kumuho ang langit sa kanyang pag-alis na ang ibig sabihin ang kanyang pag-alis ay lubos na nakapagpabagsak ng damdamin. At pang-siyam, hinabol ko ang hangin pero di ko siya naabutan na ang ibig sabihin ipinapakita ang imposibilidad o sobrang bilis. At panghuli, umiikot ang mundo sa sobrang saya ko na ang ibig sabihin naman naiikot sa sobrang tuwa o kilig. At ang pang-apat sa tayutay, pagbibigay katauhan o personification. Ito ay nagbibigay ng katangiang pantao sa mga bagay o konsepto na walang buhay. Ginagawa itong upang mas may larawan ng buhay at damdamin ang mga bagay sa panlitikan. Ito ang kanyang mga halimbawa. Una, tumatawa ang araw sa kanyang sinag. Nang ibig sabihin naman ay ang araw ay parang masaya, may positibong presensya. Pangalawa, naglakad ang ulap sa langit. Na ang ibig sabihin naman ay ang ulap ay gumagalaw na parang taong naglalakad. Pangatlo, sumigaw ang hangin sa gitna ng bagyo. Ang ibig sabihin ay
Ang malakas na hangin ay inilarawang galit o nagrereklamo. Pang-apat, nagtatampo ang buwan kapag natatakpan ng ulap, nang ibig sabihin naman ay parang may damdamin ang buwan na naiinis o nalulungkot. At pang-lima, nagkakwento ang mga bituin sa gabi, nang ibig sabihin naman ay para bang may sinasabi o sinasalaysay ang mga bituin sa katahimikan ng gabi. At ang pang-anim naman, sumisigaw ang alarm sa sobrang ingay. Alarm clock sa sobrang ingay, nang ibig sabihin ay ipinapakita kung gaano kaabala o nakakagulat ang tunog ng alarm. Pang-pito, naglalakad ang orasan, tila mabagal sa klase, nang ibig sabihin ay ang oras ay parang ayaw gumalaw kapag nakakabagot ang klase. Pang-walo, nagtatampo ang araw kaya't hindi sumikat, nang ibig sabihin ay ang panahon ay inilarawan bilang emosyonal o parang taong may saloobin. Pang-siyam, kumakaway ang mga alon sa dalampasigan, nang ibig sabihin, ipinapakita na ang galaw ng tubig ay parang bumabati. Panghuli, nagagalit ang dagat tuwing may bagyo, nang ibig sabihin ay ang malalakas na alon ay parang galit na nilalang. Ito naman ang pang-lima sa tayutay, ironya o pag-uyam, irony o sarcasm. Ito ay tayutay na sinasadyang magsabi ng kabaliktaran na ibig ipahayag. Karaniwan ay may panunokso o biro. Ginagamit ito upang magpahiwatig ng pagkadismaya, galit o pangungutya. At ito naman ang mga halimbawa. Una, ang linaw mo talaga, di ka marunong magpaliwanag. Ang ipinapahiwatig, ang kabaliktaran, hindi siya malinaw. Pangalawa, napagaling mong estudyante, palaging huli at walang assignment. Nang ibig sabihin ay sarkatiskong papuri sa isang tamad na estudyante. Pangatlo, sobrang linis ng kwarto mo, may bundok na ng basura. Nang ibig sabihin, pinagtatawanan ng sobrang kalat. Pang-apat, ang sipag mo, puro laro lang sa cellphone. Ang ibig sabihin, ang tunay na ibig sabihin ay tamad siya. At pang-lima, buti na lang maaga ka, tapos na ang klase nang dumating ka. Mukhang papuri pero pag-uyam sa sobrang pagkalit ng estudyante. Pang-anim, wow, ang aga mong dumating, tapos na ang klase. Kasing kahulugan ng number ng pang-limang bilang, gamit para patamaan o batikusin ang pagiging huli. Pang-pito, ang bait mo, sinigawan mo nanay mo. Malinaw na sarkasmo, sinasabing mabait ngunit ginawang kabastusan. Pang-walo, napakaresponsable mo, hindi ka na naman pumasok. Pinupunta ang kawalan ng pananagutan gamit ang kabaliktaran na salita na responsable. Pang-siyam, buti pa ang ulan laging present. Tinutoy ang taong palaging absent at binibigyan halaga pa ang ulan kaysa sa kanya. Pang-sampo, astig mo, hindi mo naman tinapos ang project, na ang ibig sabihin ay hindi mo naman natapos ang project mo o isang kabiguan. At ang pang-anim sa tayutay, alliteration o alliteration. Ang kahulugan ay pag-uulit ng parehong unang titik o tunog ng mga salita. Dahil nito ang ritmo, musika at masining na tunog sa isang pangungusap. At narito ang kanyang mga halimbawa. Una, dahan-dahang dumaan ang dalagang dumaraing. Tunay na malungkot ang tono. Inuulit ang tunog na di upang ipadama ang pagbagal, lungkot at hinaing. Pangalawa, butil ang bumagsak. Ang tunog na B ay parang tunog ng ulan o luha. May ritmo at tunog ng pagbagsak. Sunod-sunod silang sumugod sa silid. Ang paulit-ulit na S ay nagpapakita ng bilis, kaguluhan at pagkasabay-sabay ng kilos. Pang-apat, sari-saring saging sa sako. Gumagamit ng S para sa kaayusan at sayaw ng tunog, bagay na masayang pahayag. At ang palima, pulang-pula ang palumpong sa paanan ng bundok. Ang P ay nagdadagdagan ng masiglang ritmo. Ipinapahiwatig ang kasariwaan ng tanawin.
Pang-anim, masayang-masaya si Maria. Inuulit ang tunog na at mismong salita upang bigyan din ng kasiyahan ni Maria. Pang-pito, dahan-dahang dumapo ang damo. Mapayapa at banayad ang galaw, mas pinatindi ng tunog ng D. Pang-walo, hanggang huli huminga si Judas. Ang tunog ng H ay parang huling hinga o buntong hininga ng pagsisisi o pagkapagod. Pang-siyam, tuwang-tuwa si Tina. Inuulit ang T para magpahiwatig ng katuwaan at kasiglahan. Panghuli, gumuguhit ang guni-guni. Paulit-ulit na G ay nagpapakita ng imahinasyon at dumarampi sa isipan. Ang pito sa tayutay ang pagtawag o apostrophe. Ang kahulugan ay pagsasalita o pananawagan sa isang bagay, konsepto o nilalang na wala o hindi makasasagot. Karamihan itong ginagamit sa tula, panalangin o pahayag ng damdamin. Narito ang mga halimbawa. O kamatayan, bakit mo siya kinuha? Ang ibig sabihin, ang kamatayan ay tinatawag ng tanong sa gitna ng matinding pagdadalamhati. Pangalawa, hangin, dalhin mo ang aking panalangin sa kanya. Nang ibig sabihin ay, ang hangin ay sinasamo upang maging tulay sa damdamin ng nagsasalita. Pangatlo, inang bayan, patawarin mo kami. Panawagan sa Pilipinas bilang ina na may damdamin, isang panghingi ng tawad sa kasalanan sa bayan. Pang-apat, araw, bigyan mo kami ng liwanag. Hindi literal na liwanag lamang kundi liwanag ng pag-asa, pag-unawa o direksyon. Pang-lima, kalayaan, nasan ka na? Isang masidhing hinaing na naghahanap ng nawawalang kalayaan, maaring literal o simbolikal. Pang-anim, lupa, tanggapin mo ang kanyang katawan. Pakikiusap sa lupa na yakapin ang yumaong mahal sa buhay. Pang-pito, panahon bumalik ka sa dati. Hinanakit at pagsamo sa nakaraang pagnanais ng pagbabalik ng mas mabuting panahon. At pang-walo naman ay, kaibigan, nasan ka nang kailangan kita? Ang ibig sabihin ay, isang malungkot na panawagan ng tulong at pagkukulang mula sa isang kaibigan. Pang-siyam, o puso ko, huwag kang bibigay. Ang ibig sabihin ay, pakipag-usap sa sariling damdamin. Hinihikayat ang sarili na huwag sumuko. Panghuli, bituin, gabayan mo ako. Ang ibig sabihin ay, ang bituin ay kinakausap upang magsilbing gabay sa dilim ng buhay o landas. Pangwalo ng tayutay, oxymoron. Ang kahulugan ay, tayutay na pinag-uugnay ang dalawang magkasalungat na salita upang makabuo ng malalim, masining at madamdaming pahayag. Ganito ang kanyang mga halimbawa. Mabangis na anghel, nang ibig sabihin ay mabait pero may tapang o bagsik. Pangalawa, maligayang pamamaalam, nang ibig sabihin ay masayang pag-alis gaya ng graduation o bagong simula. Pangatlo, tahimik na sigaw, malalim na damdamin na hindi masabi. Pang-apat, may liwanag sa dilim ng kanyang buhay, nang ibig sabihin ay may pag-asa kahit may problema. Pang-lima, mapait na matamis. Ang ibig sabihin ay masaya pero masakit na karanasan. At pang-anim, mabilis na pagbagal ng takbo ng oras, na ang ibig sabihin ay pakiramdam na sabay, mabilis at mabagal ang oras. Pang-pito, maliwanag na dilim sa kanyang isipan, na ang ibig sabihin ay kalituhan na unti-unting nauunawaan. Pang-walo, mainit na yelo ang kanyang halik, na ang ibig sabihin ay halik na may damdamin pero malamig ang pakiramdam. Pang-siyam, matamis na hapdi ng alaala, na ang ibig sabihin ay masarap balikan pero masakit isipin. Pang-sampo, kakaibang normal ang buhay ngayon, na ang ibig sabihin ay normal sa panlabas pero ibang iba sa dati. Ang umaga sa ating lahat, ako si Katrina L. Nungay, ang tagapag-ulat ngayong araw. Ang susunod na tatalakayin ay ang pangsyam na uri ng tayutay. Ito ang
Ito ay ang paghihimig o sa Ingles ay onomatopoeia. Ang onomatopoeia ay tayutay na kung saan ang salita ay ginagaya ang tunog ng bagay o kilos na inilarawan. Ito ang paggamit ng salita kung saan ang tunog o himig ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito. Ang mga halimbawa ay tik-tak ng orasan ang maririnig, kung saan inilarawan kung ano ang tunog ng orasan. Pangalawa ay ang lagitik ng kawayan sa bagyo, kung saan inilarawan kung ano ang tunog ng kawayan sa gitna ng bagyo. Ito ay ang paglagitik. Kling-klang ang tunog ng kampana tuwing misa. Ito ay nilarawan naman kung ano ang tunog ng kampana tuwing misa. Aw-aw ang aso sa labas ng bahay. Ito naman ang pagtahol ng aso sa labas ng bahay. Boom! Sabay putok ng paputok sa bagong. Ito naman ay inilalarawan ang tunog ng isang paputok sa bagong taon. Pang-anim ay ang bam, sumabog ang lobo. Ito naman ay inilarawan ang tunog ng sumabog na lobo. Sisiksik ng ulan sa bubong. Ito naman ay inilalarawan ang tunog ng ulan sa bubong. Tsug-tsug ng tren. Ito naman ay pinapakita ang tunog ng isang tren. Tilaok ng manok. Ito naman paglalarawan sa huni ng manok. Plak ang sampal. Ang susunod naman na uri ng tayutay ay ang pagpapalitawag o metonymy, paggamit ng pangalan o katawagan na kaugnay sa isang bagay bilang pamalit dito. Ito ang pagpapalit ng katawagan sa bagay na tinutukoy, maaring sa pamamagitan ng paggamit ng sagisag para sa sinasagisag, paggamit ng lalagyan para sa bagay na inilalagay o pagbanggit ng simula para sa wakas o wakas para sa simula. Ang mga halimbawa nito ay una, korona ang may utos. Korona na ipinalit tawag para sa hari o reyna. Palasyo ang nagbibigay pahayag. Palasyo pagpapalit ng tawag sa gobyerno. Silid-aralan ang saksi ng lahat ng tagumpay mo. Pang-apat ay kumakain kami ng pinggan. Pinggan na pinalit sa laman ng pinggan. Krus ang kanyang pasan araw-araw. Krus na pinalit tawag sa problema o pasanin. Pluma ang kanyang sandata. Pluma na pinalitawag sa pagsusulat. Kwarto ang laging kasama niya. Kwarto na pinalitawag sa kalungkutan o pag-iisa. Toga ang kanyang minimithi. Toga na pagpapalitawag sa pagtatapos o graduation. Tinta ang sumigaw ng katotohanan. Tinta ang pinalitawag sa panulat o artikulo. Kwaderno ang saksi sa kanyang luha. Kwaderno na ipinalitawag sa diary o sulat. Sunod ay ang panglabing-isang uri naman ng tayutay ay ang pagpapalit sa saklaw o sa Ingles ay synecdoche. Ito ay ang pagbanggit sa isang bahagi para katawanin ang kabuuan o kabuuan para tukuyin ang isang bahagi. Sa paggamit ng pagpapalit sa saklaw ay binabanggit ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan at maaaring isang tao ang kumatawan sa isang grupo. Isang bagay, konsepto, kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Mga halimbawa, una ay ang kahit isang bibig ay walang nakatikim. Pangalawa, lahat ng mata ay nakatutok sa entablado. Pangatlo,
kaming mga kamay ay handang tumulong. Pang-4 ay katawan niya ang sumalo ng lahat ng hirap. Pang-5, ulo lang ang lumabas, hindi pa buong bata. Pang-6, may 10 tao sa klase ngayon. Pang-7, si Lolo ay may 2 bibig na pinakain, na ibig sabihin ay 2 tao. Pang-8, bayan ang humuhusga sa kanya, bayan na nangangahulugang mamamayan. 5 pares ng paa kumatok sa pinto. Pang-10 ay lahat ng tenga ay sabik makinig. Ang pang-12 ay ang tanong rhetorical. Ito ay ang tanong na hindi kailangan ng sagot, ginagamit upang magpahiwatig. Ito ay hindi naghihintay ng anumang kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Wala itong inaasahang sagot kung saan ang layunin ay maikintal sa isipan ng nakikinig sa mensahe. Ang mga halimbawa ay: 1, hanggang kailan magtitiis ang mga mahihirap? Pangalawa ay kung may disiplina lang tayong lahat, hindi ba mas magiging maayos ang bansa? Pangatlo, bakit parang kasalanan ang mangarap ng mataas? Pang-4, hindi ba't may karapatan din ang mga bata na makinig? Pang-5, kailan ba matututo ang tao na ingatan ang kalikasan? Pang-6 ay puro sagrado ang sukatan ng talino. Pang-7, kung hindi ngayon, kailan pa tayo kikilos? Pang-8, hindi ba't sapat na ang isang pagkakamali para matuto? Pang-9, bakit mas mahalaga pa ang teknolohiya kaysa pamilya? Pang-10, bakit hindi ba't tayong lahat ay may tungkulin sa pagbabago? Ang susunod ay eupismo, o sa Ingles ay euphemism. Ito ay ang paggamit ng magagaan o magagalang na salita kapalit ng masakit o mabigat na pahayag. Ito ang pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa masyadong matalim, bulgar o bastos. Ginagamitan ito ng piling salita upang pagandahin ang isang di kagandahang pahayag. Ang mga halimbawa ay: 1, sumakabilang buhay, na ibig sabihin ay namatay. May pinagdadaanan na ang ibig sabihin ay may problema. Nasa piling ng may kapal, na ibig sabihin ay namatay. Nagpaalam na sa mundo, ibig sabihin ay pumanaw na. Di nakaabot sa tagumpay, na ang ibig sabihin ay nabigo. Nagkaroon ng aberya, na ibig sabihin ay nagkaproblema, bumagsak sa kurso, na ibig sabihin ay hindi pumasa. Hindi na aktibo sa trabaho, na ibig sabihin ay tinanggal o nag-retire na. Naglakbay sa dako paroon, na ibig sabihin ay namatay na. Nabigyan ng leksyon, na ibig sabihin ay naparusahan. Ang susunod naman ay ang pagtanggi o laitutis. Ito ay ang pahayag na gamit ang hindi upang maipahayag ang kabaliktaran nito sa mas mahinahong paraan. Ito ay gumagamit ng salitang hindi na nagbabadya ng pagsalungat o hindi pagsangayon. Ito ay kunwari lamang kung saan ang nais ng nagpapahayag ay kabaliktaran sa ibig sabihin. Ang mga halimbawa nito ay: hindi siya pangit, na ibig sabihin ay maganda siya.
hindi madali ang ginagawa niya, na ibig sabihin mahirap ang ginagawa niya. Pangatlo, hindi ka pangkaraniwang, na ibig sabihin ay natatangi ka. Hindi ka walang silbi, na ibig sabihin ay may halaga ka. Hindi maliit ang iyong nagawa, na ibig sabihin malaki ang naiambag mo. Pang-anim, hindi ko sinasabing mali ka, na ibig sabihin bahagyang sinasabi mong mali. Pang-pito, hindi siya mahina, na ibig sabihin ay malakas siya. Pang-walo, hindi siya basta-basta, na ibig sabihin mahusay siya. Pang-siyam, hindi mo siya matitinag, na ibig sabihin ay matatag siya. Pang-sampu, hindi lang siya basta tao, na ibig sabihin ay espesyal siya. Sunod ay ang pagtatambis o antithesis. Ito ay pahayag na magkasalungat na ideya upang ipakita ang kontras o pagpili. Inilarawan sa tayutay na ito ang dalawang bagay na magkasalungat ngunit pinag-uugnay o pinagsasama upang mabigyang puna ang katangiang inilalarawan. Ang mga halimbawa neto ay: una, mayaman sa salita, mahirap sa gawa. Pangalawa, bilog ang mundo, may umangat at may bumabagsak. Pangatlo, mapait ang nakaraan, matamis ang kinabukasan. Pang-apat, ang masamay lumulutang, ang mabuti lumulubog. Pang-lima ay umiibig pero nasasaktan. Pang-anim ay ang tahimik ang paligid, maingay ang isip. Pang-pito, malayo man malapit sa puso. Pang-walo, walang hanggan pero may wakas. Pang-siyam ay ang maitim man ang gabi, may liwanag pa rin. Pang-sampu, lumuluha ang langit habang sumisikat ang araw. Naman ay panawagan o sa Ingles ay invocation. Ito ay ang pagtawag sa isang makapangyarihang nilalang para sa tulong, inspirasyon o pag-asa. Ito ay pagtawag sa bagay na parang kinakausap sila, pakikipag-usap o pagtawag sa mga bagay na hindi naman nakikita. Ang mga halimbawa ay: una, o bathala, tulungan mo kami. Pangalawa, Diyos ko, iligtas mo kami. Pangatlo, Ama naming nasa langit, kami humihingi ng awa. Pang-apat, Inang kalikasan, pagalingin mo ang mundo. Pang-lima ay ang banal na espiritu, gabayan mo kami. Pang-anim ay Poong may kapal, bigyan mo kami ng lakas. Pang-pito, Santo Niño, ipanalangin mo kami. Pang-walo ay ang Santa Maria, Ina ng Awa. Kami iyong ipanalangin. Pang-siyam, San Miguel, ipaglaban mo kami. Pang-sampu, Langit, dinggin mo ang aming panalangin. Ang sunod ay simbolismo o sa Ingles ay symbolism. Ito ay paggamit ng bagay, tao o kulay bilang simbolo ng isang ideya o damdamin. Ito ay nagsasagisag ng isang ordinaryong bagay, pinangyayari, tao o hayop na may nakabit na natatanging kahulugan. Kadalasang ginagamit ang simbolismo sa mga tula. Ginagamit ito ng mga manunulat sa hindi literal na paraan para ipabatid ang hangarin. Mga halimbawa: puting rosas na sumisimbolo ng kalinisan, itim na ulap na sumisimbolo ng trahedya. Pangatlo, daga na sumisimbolo ng takot. Pang-apat, ilaw na sumisimbolo ng pag-asa. Ulan na sumisimbolo ng kalungkutan. Kadena na sumisimbolo ng pagkaalipin. Saranggola na sumisimbolo ng kalayaan. Puso na sumisimbolo ng pag-ibig. Kandila na sumisimbolo ng panalangin. Bundok na sumisimbolo ng pagsubok.
Huling uri ng tayutay ay ang palit-anyo o sa Ingles ay transferred epithet. Ito ay ang paglilipat ng paglalarawan mula sa tao patungo sa bagay na kaugnay niya. Mga halimbawa ay ang malungkot na silya nang ibig sabihin ang taong nakaupo ang malungkot. Pangalawa, masayang silid-aralan na ibig sabihin mga estudyante ang masaya. Pangatlo, galit na tasa na ibig sabihin galit ang umiinom, hindi ang tasa. Pang-apat, pagod na sapatos, pagod ang may ibig sabihin na pagod ang may suot. Panglima, lungkot ng pader na ibig sabihin ang taong nasa paligid ay malungkot. Ang buod ay ang tanong retorika ay isang tayutay na ginagamit upang magpahiwatig ng ideya o damdamin ng hindi inaasahan ang literal na sagot. Madalas itong gamitin ang mga talumpati, panitikan at usapang nagpapahayag ng opinyon sa halip ay direktang sabihin ang saloobin. Isinasaloob ito sa anyo ng tanong upang mapaisip, mapatawa, mapaluha o matauhan ang mga tagapakinig. Hindi lamang ito umiikot sa larangan ng pag-ibig, kundi ginagamit din ng mga ito sa isyong panlipunan, moralidad at personal na pagninilay.